Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. So karuktong ito nung tinalakay natin nung nakaraan, yung pakikipag-usap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa delegasyon ng mga jin. At nauna pa doon, yung pakikinig ng mga jin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, doon sa pangalawang pagkakataon na nabanggit dito sa libro, na yung kwento nga tungkol sa mga jin, dito, kinausap na talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga jin. At tinuruan niya sila ng Quran. Nagturo siya sa kanila ng Quran. At dito nga sinasabi, wa mimma qara'ahu alaihim suratul Rahman. Isa sa mga binasa o itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga jin na pinuntahan niya. Di ba nawala siya bigla? Hinanap siya ng mga sahaba. Kinaumagahan na siya nakita. So yung kinaumagahan, sinabi niya na tinuruan niya rin yung mga jin ng Quran, at ito isa sa mga tinuro niya, yung Suratul Rahman. At napakaganda ng sura na ito at nababagay nga sa mga jin dahil yung paulit-ulit doon na aya actually, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yung rabbikuma doon, ano ibig sabihin ng rabbukuma? Ha? Panginoon ninyong dalawa. Yung dalawang tinutukoy doon, yung mga jin at ang mga tao. So, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, alin sa mga biyaya ng Panginoon ninyong dalawa ang pasisinungalingan ninyong dalawa. Yun yung kahulugan niya. So, yun yung tinuro sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang doon sa tinuro niya. Siyempre, maaaring kabilang din yung Fatiha sa itinuro sa kanila. So sinabi ni Imam As-Suyuti, rahimahullah, na iniulat ni Imam At-Tirmidhi at Ibn al-Mundhir at ng iba pa, at ito ay hadith na sahih. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara'a alaihim suratul Rahman min awwaliha ila akhiriha. Fasakatu. Binasa daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tumungo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba at binasa niya yung kabuuan ng Suratul Rahman sa kanila mula sa umpisa hanggang sa dulo. At sila ay tahimik na nakinig. At pagkatapos ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali arakum sukutan, bakit nakikita ko na kayo ay tahimik? Tinanong niya yung mga sahaba, bakit kayo tahimik? Laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jin. Bakit kayo tahimik? Ito ang binasa ko sa mga jin sa Lailatul Jin. Yung Lailatul Jin na tinatawag dito, ito yung gabi na nawala nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinuruan niya ng Quran ang mga jin. Tinuruan niya ng Quran ang mga jin. Fakanu ahsanu mardudan minkum. At sila ay tumugon ng mas mainam na tugon kaysa sa inyo. Ang ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga jin, nang binasa niya sa kanila yung Suratul Rahman, parang tuwang-tuwa sila. Samantalang yung mga sahaba, nung binabasa sa kanila yung Suratul Rahman, tahimik sila. Minsan parang wala lang, ganun. So yun yung sinasabi dito, tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakana ahsana mardudan minkum, mas mainam ang naging tugon nila. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, na tuwinang nababasa daw niya yung aya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, alin sa mga biyaya ng Panginoon ninyong dalawa ang pasisinungalingan ninyong dalawa. Sinasabi ng mga jin, wala bisyai'in min ni'amika rabbina nukadzib falakal hamd.
So sinasabi ng mga jin, wala shay'un min ni'amika Rabbana nukadib. Walang alinman sa mga biyaya mo, aming Panginoon, ang aming pinasisinungalingan. Kumbaga, sinasagot nila yung aya. Sinasagot nila yung aya. Falakal hamd, at sa iyo ang lahat ng papuri. Kumbaga yung mga jin, tumatagos sa kanilang mga puso yung pagbasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sila ay tumutugon na tuwing nang babasahin yung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, alin sa mga biyaya ng Panginoon ninyong dalawa ang pasisinungalingan ninyong dalawa. Sinasabi ng mga jin, wala kaming pinasinungalingan na anumang biyaya mo, aming Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri. Pero yung mga sahaba nga, ano lang sila, tahimik lang na nakikinig. Walam takun tilka laylatu hiya laylatul wahida, hiya laylatul wahida. Ang laylatul jin na ito ay isang gabi lamang. Pero, kumbaga, ang laylat ay mali pala. Walam takun tilka laylatu hiya laylatul wahida. Ang gabi na ito ay hindi isang gabi lang. So, hindi lang pala isang gabi, nagturo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga jin, bal takarrara likauhu sallallahu alaihi wasallam bil jinni ba'da dhalik. Bagkus ay naulit-ulit pa ang pagharap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga jin pagkatapos nito. Waqad saqa Ibn Kathir fi tafsir suratil Ahqaf, binanggit ni Ibn Kathir sa tafsir ng suratul Ahqaf, al-ahadith allati waradat bi sya'ni ijtima'ihi sallallahu alaihi wasallam bil jin. Na iulat niya ang ilang mga hadith na tumutukoy sa pakikipagtipon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga jin. Wa fi ba'diha anna Ibn Mas'ud kana qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihda tilkal layali. At sa isa sa mga hadith ay naiulat na si Ibn Mas'ud ay malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa mga gabi na ito. So hindi na tinukoy ko ano yung hadith na yun na tinutukoy na malapit si Ibn Mas'ud, pero hanapin ko rin ito inshallah kasi kailangan malinaw dito anong ibig sabihin na naging malapit si Ibn Mas'ud kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ba nito nasaksihan ni Ibn Mas'ud si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinuturuan yung mga jin, na maaring nakikita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasalita pero hindi niya nakikita yung mga jin? Inshallah hanapin ko itong hadith na ito. At sa iba pang ulat, waqad warada fi ba'di riwayat fi Sahih al-Bukhari, naiulat sa iba pang mga ulat sa Sahih al-Bukhari, anna ba'dal jinni alladhina atawhu kanu min nahiyatin min nawahil Yaman min makanin yusamma an-Nusaybain. Yung mga jin daw na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sila doon sa mga jin na mula sa Yemen. Mula sa Yemen. At ang lugar nila ay tinatawag na Nusaybin. Faqad rawa al-Bukhari an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani wafdun nasibin o Nusaybin. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa akin ang delegation, wafad. Delegation, ibig sabihin mga bisita. Itinutukoy niya rito yung mga jin na galing sa Nusaybin. Wa ni'mal jin, at sila ay may inam na mga jin. Fasa'aluni zad. Nanghingi sila ng babaunin nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fada'autullaha lahum alla yamurru bi adamin wala rawthin illa wajadu alaiha ta'aman. At nandalangin siya kay Allah ng mga jin na ito ay walang dadaanan na anumang buto o dumi ng maaring dumi na pangkalahatan tao o hayop. So yung mga jin, yun ay pagkain talaga nila. Mga buto at dumi. At syempre, hindi lang jin na mabuti ang kumakain nito, pati mga shayatin. Kaya nga, yung maraming mga gawain ang ipinagbabawal sa loob ng palikuran, sa loob ng toilet.
Diba? Hindi ka pwedeng magsala sa toilet. Hindi ka pwedeng magsasalita. Hindi ka pwedeng magbasa ng Quran. Hindi ka pwedeng magdikir. Yun nga yung magpatugtog ka ng Quran, bawal. So ang tao, bago pumasok ng CR, siya ay magsasabi ng Bismillah at magpapakukup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang siya ay nasa loob, siya ay tahimik, gagawin lang niya gagawin niya doon at pagkatapos ay lalabas siya. Okay? Hindi yung kakanta-kanta ka pa sa loob ng CR. Okay, may taong ganun kumakanta pa, nagyoyosi, nagbabasa ng dyaryo kung ano nung ginagawa. So, tapusin lang ng tao yung ginagawa niya at umalis na siya doon, inshallah. Sa sumunod na bahagi dito, da'watuhum al-ins ilal khairi wa shahadatuhum lil muslimi wa maratibuhum fi salahi wal fasad. So yung mga jin, merong ding mga jin na nagtatawag tungo sa kabutihan at ang iba sa kanila nga ay sumasaksi para sa mga Muslim. At meron ding iba't ibang antas ang mga jin sa pagiging mabuti o masama. So yung nga nabanggit natin dati na ang mga jin generally ay maaring ma-divide sa dalawa. Muslim na jin, mananampalatayang jin, at kafir na jin. At yung mga jin na kafir, ito na yung mga demonyo. Okay? Ito na yung mga demonyo. Doon sa hadith, kung maalala ninyo, yung nawala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung hadith na first time na nakinig ang mga jin sa kanya, ang tinukoy doon na nakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shayatin. Tapos nung nakinig sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit sa Suratul Jin na sila ay nag-anyaya sa kanilang mga kababayan. So, ibig sabihin, yung mga jin na yon na nakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga demonyo talaga sila. Demonyo, as in masamang jin. Pero sila ay nag-Muslim. So, maari pala na yung demonyo na jin ay magmumuslim. Katulad ng paanong yung demonyong tao ay magmumuslim din at inshallah magiging mabuting tao. Huwag nyo lang demonyohin kasi lalabas pagka-demonyo nun. Nabanggit ko ito kasi di ba nung nakaraan, nung tinalakay natin yung tungkol sa yung hadith na yon, yung iniulat nga ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim na hinahanap ko dito yung eksaktong yung eksaktong hadith. Hanapin ko muna na binanggit na sila ay kabilang sa mga shayatin. Ayun, ito. So iniulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, intalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqad. Papunta raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Uqad. At nangyari nga ito sa Makkah. Nasa Makkah pa sila nito bagong hijrah. At nangyari daw na hinarangan na ang langit at hindi na makapakinig dito, hindi na makakik dito yung mga satanas upang makarinig ng khabarus sama. Waqad hila bayna syayatin wa bayna khabaris sama, hindi na nila mabalitaan yung mga pinag-uusapan sa langit. Wa arsalat alayhimus syahab wa ursilat alayhimus syahab, at ipinadala sa kanilang apoy na humahabol sa kanila para hindi na sila makakit sa langit. Faraja'ati syayatin ila qaumihim, at bumalik daw ang mga syayatin na ito sa kanilang bayan. Na itong mga syayatin na ito, sila rin yung kalaunan ni nakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong sumunod na bahagi na ito, na
ang mga jinn ay nagtatawag sa kabutihan, so maaaring ang mangyari ito dahil yung mga jinn na yun kalaunan ay nagtawag sa kabutihan. Alhamdulillah. At una nilang tinawag sa kabutihan, syempre yung kanilang mga kababayan. Wa fil ahadith anna ba'dal jinn kana lahu dawrun fi hidayatil ins. At nababanggit sa ilang mga hadith ng mga jinn ay meron ding papel sa paggagabay sa mga tao. So hindi lang sa mga kapwa nila jinn, maging sa mga tao. Iniulat ni Imam al-Bukhari anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala rajulan kana kahinan fil jahiliyati an a'jabi ma ja'athu bihi janiyatu o jinniyatu. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tinanong niya raw ang isang manghuhula kung ano raw ang pinaka kakaiba na sinabi sa kanya ng kanyang engkanto. Kasi ngayon mga manghuhula, meron silang partner na engkanto. Yung totoong manghuhula, totoong mangkukulam, totoong albularyo, meron talaga silang partner na engkanto. Yung engkanto na yun ang tumutupad sa kanilang salamangka, sa kanilang black magic. Okay? Halimbawa, yung pambabarang, yun yung isa sa mga uso na, kasi may iba't ibang uri ng pangkukulam eh. Doon sa Samar, yung mga lolo ko, yung pambabarang, yung barang, yung salagubang. So yung tao na kukulamin, papadala sa kanya nung mangkukulam yung mga salagubang, tas lalabas yun sa kanyang katawan. Sa bibig, sa ilong, sa mata, kahit saan. So ganun kalakas yung kanyang kulam kasi nangyayari yun sa pamagitan ng jinn na kakampi niya o demonyo. At itong demonyo na ito na siyempre tutulong sa kanya, hindi ito tumutulong sa kanya ng libre. Meron itong kapalit. Kaya yung mga mangkukulam, o halimbawa niyan, lalapit kayo sa kanila, hingi kayo ng tulong, o yung manggagamot na may alam sa karunungang itim, manghihingi yan muna sa iyo ng alay. Madalas hayop na kakatayin. Kasi na-experience ko nga yan dun sa lolo ko nga, yung nakwento ko kagabi. Pupunta kami ng Rizal, nabanggit ko na yun sa inyo nung nakaraan. Pupunta kami ng Rizal. Mahal na araw nun na ipapagamot daw niya ako. Sabi niya, papagamot kita, punta tayong Rizal. Pero magdadala daw kami ng manok na iaalay daw doon sa manggagamot. So, ibig sabihin, yung manggagamot na yun, inshallah, kumbaga, legit talaga siya na manggagamot kasi meron siyang ganung ritual. Ibig sabihin, legit, yung hindi yung nagpapanggap lang. Totoo siyang merong kaalaman sa karunungang itim. Tapos, may sinabi pa sa akin nun yung lolo ko na albularyo. Actually, hindi ko siya lolo talaga. Tito ng tatay ko, kapatid ng tatay niya. Sabi niya, yung pupuntahan nating kuweba, nandun nagtatago si Jose Rizal. Lalo ako na-curious. Idol ko yun eh. Nandun si Jose Rizal, ayos. Kasi hindi na kami natuloy nga kasi napaaway kami sa daan. Yung papunta na kami doon, nakipag-iluman pa kami bago kami dumiretso doon sa may kuweba, doon napaaway na kami. Hindi na kami napunta doon. Hindi ko na nakita si Jose Rizal doon. So yung mga ganito, may hinihiling sila na mga bagay. Kaya ito yung tinatanong ni Umar bin Khattab doon sa manghuhula. At actually itong hadith na ito, kung naalala ninyo yung nabanggit ko yung isa sa mga kakaibang katangian ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yung firasa. Firasa, sa English, tinatawag itong physiognomy. Yung nagkakaroon ka ng idea kung anong klase ng tao yung kaharap mo sa pamagitan ng itsura niya. Okay? Physiognomy. Hindi naman sa pagiging judgmental. Iba yun. Makikita mo yung tao, lukot-lukot yung damit, nakatsinelas lang. Tapos hindi maayos yung suot. Tapos lalaitin mo na, hindi yun. Ang physiognomy o yung firasa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nagkakaroon siya ng idea kung yung tao ba ay masama o mabuti.
Katulad halimbawa doon sa di ba? Ilang beses ba na nabanggit ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, da'ni adribu unuka hadal munafik. Hayaan mo ko, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tagain sa liig ang munafik na ito. Lahat ng sinabihan ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu ng ganun, munafik talaga. Kasi nakikita niya sa pagmumukha ng tao, kung munafik talaga siya. So, syempre, gabay na rin yun ni Allah. So, ito nakita niya yung tao na kakaiba yung tsura. Tinanong niya ito, hindi ba dati kang manghuhula? Sumagot nga yung tao, dati akong manghuhula. At yun na, tinanong siya ni Omar bin Khattab kung anong pinakakakaibang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang jin. At actually, jin na babae ang tinukoy ni Omar bin Khattab. So pati yun, nagkaroon siya ng idea na ang partner na jin, nung lalaki na yon, babae na jin, hindi lalaki. Hindi na natin alam kung maaring, kasi pwedeng magkakaroon ng relasyon yung lalaki na tao o babaeng jin, yung babaeng jin at babaeng tao at lalaking jin, pero hindi na establish na maaari sila magkaroon ng anak, pero maaring magkaroon ng attraction. Maaring magkaroon ng attraction. Kaya nga tayo, nagbibismillah tayo bago tayo maghubad o bago tayo maligo para matatakpan yung paningin ng mga jin na hindi niya makikita yung ating mga aura. At sinabi nung manghuhula, dating manghuhula, nagmuslim na ito nagmuslim na siya. Sinabi niya, "Bainamaan na yawman fi suqi ja'atni a'rafu fihi al-faza." Na isang araw daw habang siya ay nasa palengke, nasa pamilihan, na dumating daw sa kanya yung babaeng jin na partner niya at takot na takot yung babae na jin na yun na pumunta doon sa dating manghuhula. At sinabi ng babaeng jin, alam tara al-jinna wa iblasiha wa ba'saha ba'da inkasiha. So sabi ng babaeng jin, hindi mo ba nakita yung mga jin at ang kanilang takot na nararamdaman o pangamba na nararamdaman nang sila ay matalo. Matalo na hindi na sila makapakinig doon sa langit kung anong pinag-uusapan ng mga anghel na ipapatupad ng mga kadar ni Allah. Na hindi na nga sila makapunta doon. Kaya ang ginawa nilang nila, waluhukaha bil kalasi wal ahlas na dahil hindi na sila makaakit sa langit, naghanap na lang sila na ibang gagawin, sumunod-sunod na lang sila sa mga tao, lalong-lalo na yung mga Arabo na nakasakay sa kamelyo. Kasi wala silang magagawa. At sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu tungkol sa sinabi na ito nung dating manghuhula. Sinabi niya, sadak. Totoo ang sinabi ng tao na yun. Paano nalaman ni Omar na totoo ang sinabi ng tao na yun? Sinabi ni Omar, "Bainama ana naimun en alihatihim idha jaa rajulun bi ajalin fadabaha fasaraka bihi sarik." Isang araw daw habang siya ay natutulog malapit sa mga Diyos-Diyosan nila, yung mga ribulto nila, sina Allah at Al-Uzza, meron daw dumating na tao na may daladalang tupa o kambing at daladala niya ito para katayin, para sa mga ribulto. At nakarinig sila ng sigaw na hindi nila nakita kung saan nanggaling. Pero inaasahan na nila na ito ay nanggaling sa isang nilalang. Hindi ito tunog lang na ng hangin o tunog ng bato na bumagsak. Ito ay tunog na nanggaling sa isang nilalang. At sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, yaqul, "Lam asma sarikan kat asyaddu sautan minhu." Ang boses daw nito nilarawan ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, wala raw siyang narinig na anumang boses na mas marahas o mas malupit pa kaysa sa boses na ito. As in, nakakatakot talaga yun na boses na sumisigaw. At matapos yung
mga ilang sandali, yung sigaw na yun ay naging salita. Sinabi niya, Ya Jalay, Amara Najeh. So sinabi nung boses na yon, sabi, o Julay. Yung Julay na yon, kumbaga ang kahulugan nun ay masamang tao. Ito ang tagumpay. Rajulun fasi. Ang tagumpay ay naroon daw sa isang tao na fasi, mahusay magsalita, matatas magsalita, mahusay magsalita, na yakul, sinasabi ng tao na ito, na yung sinabi niyang fasi, sinasabi ng tao na ito, La ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah. So, ibig sabihin, yung sumigaw na yun, ang gusto niyang sabihin, itigil mo yung pagkatay mo sa mga rebulto, para sa mga rebulto. Ang tagumpay ay nasa pagsunod sa tao na mahusay magsalita ng kanyang sinasabi ay La ilaha illallah. So literally, itong jinn na ito, hadith ito ni Imam al-Bukhari, sahih ito na hadith. So literally, itong jinn na ito ay kumbaga nagdaawa doon sa tao na yun na itigil ang kanyang ginagawa at sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung nasaksihan ni Omar. Kaya kabilang ito doon sa mga kwento kung paanong nagmuslim si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Na maraming mga ulat kung paano siyang nagmuslim at kabilang ito sa mga naiulat tungkol dito. At yun nga, nang narinig nila itong sinabi ni ito, na yaqulu la ilaha illallah qala fawathabal qaum, nang narinig ito ng mga tao, nagtakbuhan silang lahat. Qultu la abraha hatta a'lamu ma wara'a hada. So si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, hindi siya tumakbo. Naiwan siya at sinabi niya, hindi ako aalis hanggat di ko nalalaman kung ano ang nasa likod nito, kung anong dahilan, kung saan galing yung tunog, sino yung nagsalita. At yung nagsalita na yun, nagsalita uli. Sinabi niya, Ya Jalay, Amara Najih, Rajulun Fasi. Inulit lang niya sinabi niya, Yaqulu la ilaha illallah. O masamang tao, ang tagumpay ay nasa tao na mahusay magsalita na nagsasabi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At yun nga, umalis si Omar bin Khattab, fakumtu, tumayo na siya, fama nashibna ankila hada nabiyun. At makalipas ang ilang araw, ilang panahon, ay meron ng lumitaw na tao na nabalitaan na niya na nagpapakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta. Na siya ay propeta. Ngayon, ano yung konteksto nito? Kumbaga, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, hindi pa niya alam na nangangaral si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tauhid o naging propeta na siya. Pero yung jinn alam na niya at yun yung sinabi niya doon sa mga tao. Yun yung sinabi ng jinn doon sa mga tao. So, totoo na nang dumating o kaya totoo na nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ng kumbaga commotion, nagkaroon ng kaguluhan sa mga jinn, katulad ng ikinuwento ng dating manghuhula, katulad nung nasaksihan mismo ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. So ito ay nagpapakita na merong mga jinn na mananampalataya at maaring sila ay nagagabay sa tao tungo sa kabutihan. Pero syempre, lilinawin ko lang, hindi ito general na kaso, hindi ito general, kumbaga hindi ito palaging nangyayari. Ang mga jinn na mananampalataya, katulad ng palagi ko sinasabi sa inyo, hindi yan magpapakita basta-basta sa tao, o iiwas nga yan talaga sa tao generally. Hindi yan magpapakita sa iyo, Rashid, tulungan kita sa assignment mo. O Yasin, tulungan kita, ganito, ganyan. Hindi yan ganyan. Kung meron man jinn lalapit sa inyo ganun, demonyo yun. Hindi yun jinn na mananampalataya. Dahil ang mga jinn na mananampalataya, iiwas sila at hindi sila makikialam sa mga gawain ng mga tao. Okay? Ikaw, Michael,
May nagpakita yung mga ganun, hindi yun magpapakita sa mga tao. So ito yung isa sa mga nangyari, alhamdulillah, na mga kaganapan sa mga jinn nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami pang iba, inshallah, na matatalakay pa natin para magiging malinaw sa atin ang kumbaga, hindi naman katauhan, yung katangian ng mga jinn at yung kanilang mga hangganan ng kanilang mga kakayanan, kapangyarihan, pakikitungo sa mga tao at iba pa. Nang sa hindi natin sila katatakutan. Kasi yung mga kuffar, kung ano na lang yung ginawa nilang kwento tungkol sa sa mga jinn. Pero tayo, alhamdulillah, merong gabay mula sa Quran at sa Sunnah kung paano natin kikilalanin ang mga jinn, inshallah. So itutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.